mangingisda ng tao, no? God transform. Kumbaga, tayo ay hindi lang tayo nananatiling tagapakinig, kundi tayo din ay taga-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Yun ang unang paksa natin ng Sunday. And ngayon naman, tinalakay natin dito yung pagiging alagad, pagiging disciple. Ano ba yung dapat mong i-sacrifice? Cost. Lahat ng ginagawa po natin, may cost, may halaga yan. Maliit man o malaki. Sabi nga sa Bible, magbigay ka lang ng isang basong tubig sa lingkod ng Diyos. You will receive a reward from heaven. At dito sa pagiging cost of discipleship, sinasabi sa atin yun ng Panginoon na dapat, kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, alagad ka na ng Diyos, Kristiyano ka na, dapat mabago na yung ating dating mga ginagawa. Katulad din ng Pedro, no? Hindi na sila nakapokus sa kanilang job, no? Ang focus nila ngayon, ang job para sa Panginoon. No? Yung physical, it will onwards to spiritual. Kasi buhay natin, dalawang aspeto. Physical, Amen. Spiritual. So, huwag nating pagtuunan lang ng pansin yung ating physical. Amen. Yung kakainin ko mamaya, ano kaya ulam ko? Ano kaya papabaon ko sa mga anak ko sa school? No, minsan, abalang tayo sa mga bagay na pang-physical na nakakaligtaan na natin na halos lahat yung ating spiritual life. Amen. Meron niyo po, 7 araw binigay ng Panginoon, yung from Monday to Saturday, 6 days. Pero mo unfair na nga eh. Sa atin yung 6 days, and then yung pang 7th day kay Lord, isa din pa natin nabibigay sa Kanya. So if the cost of discipleship is to sacrifice also. You carry the cross. Ano bang cross mo sa buhay? Kung ang cross na dinadala mo yung family mo, ilapit mo yan sa Panginoon. No? Carry mo yung burden na yon. No? At ang pangalawang pagiging cost of discipleship, pagiging alagad, dapat marunong tayong maglumipat ng focus. Kumbaga yung change your mindset. Dati yung mindset mo ganito, pang personal, pang sarili. No? Ngayon, dapat i-focus natin yung mindset natin sa Panginoon. Hindi lang yung focus sa sarili, kundi mabigyan din natin ng tuon yung ating spiritual condition. Okay? At yung pagiging cost of discipleship natin, tayo na nakakilala na, taga-akay na tayo. Tayo na yung magiging. Kung ikaw ay malakas, dapat tulungan mo yung mahihina, no? Hindi lang yung, bahala na sila yun, malakas ako, no? Ang bilang alagad, nagpapalakasan tayo. Hindi natin i-prepare yung mga taong kapapalatayan natin, iwanan sila. Dapat dalahin mo sila sa Panginoon. Ikaw yung magiging encouragement. Ikaw yung magiging motivator. Ikaw yung magiging sa Kanya para magpatuloy sa Panginoon. Bilang disipulo, tayo lang tinawag, hindi lang para dumalo sa church. Tinawag din tayo para mag-akay ng kaluluwa. Dahil sabi nga sa Bible, isang kaluluwa ang maligtas, makakilala sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Okay? So ngayong umaga, additional lang sa ating pagiging disciple ni Jesus. Tayo ba yung disciple ni Jesus? Amen? Amen. Hindi tayo alagad ni Kalanchaw. Alagad tayo ni Jesus. So dapat si Jesus yung sinusunod mo sa buhay mo, hindi na yung sarili. Pangalawa, kung ikaw ay disciple ni Jesus, dapat magiging Christ-like. No? Hindi man mabilis yun unti-unti. Kung hindi mo magawa agad, unti-unti. No? Sabi nga ng isang nagparuto, ay praise God, dati po mananaligarilyo ako ngayon, statistic na lang. Nagparoon ka. Mamaya, ay pastor, hindi na ako nag-sigarilyo, nag-candy na lang ako. We must praise God, di ba? Meron siyang ginagawa sa sarili niya. Para maging Christ-like ka, dapat tularan mo yung mga ginagawa ni Jesus para sa iyo. So, salamat sa Panginoon, talabakan natin siya. Bigyan natin sa ating na para exhortation.